Ibinubuhos na ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ang lahat ng natitira niya sa Ukraine. Inilulunsad ang isang malaking opensiba ngayong tag-init na umaasa siyang magbibigay sa kanilang panig ng kalamangan at magtutulak sa tagumpay. Pero maraming eksperto sa buong mundo, kabilang na ang ilan sa loob mismo ng Russia, ang nagsasabing isang malaking pagkakamali ang hakbang na ito. Isang pagkakamali na maaaring maging huli ni Putin bago tuluyang bumagsak ang kanyang pananakop at ang kanyang pamahalaan. Tuluyan na. Ang kasalukuyang opensiba ng mga Ruso ngayong tag-init ay isa sa pinakamalaki at pinakaagresibo mula nang magsimula ang digmaan. Napakaraming sundalo ang nagtipon sa mga pangunahing rehiyon sa kahabaan ng mga linya ng labanan. Paulit-ulit na umaatake sa mga bayan na yon at maging sa mahahalagang lungsod tulad ng Pokrovsk na itinuturing na mahalagang sentro ng lohistika para sa Ukraine. Nakatulong ito sa Kremlin na makakuha ng ilang tagumpay sa lupa. Sa wakas, inihayag ng Russia ang ganap na pagkakabihag ng Luhansk noong huli ng Hunyo, matapos nitong kontrolin ang halos 99% nito sa loob ng ilang taon. Iniulat din nilang hawak na nila mahigit 2 sa 3 ng Donetsk, ang pangunahing lugar ng labanan ngayon, sa halos walang tigil at matinding sagupaan doon. Sa wakas ay nagawa ng mga Ruso na makuha ang mga teritoryo sa paligid ng estratehikong lungsod ng Konstantinuka. Determinadong ipinagtatanggol ng mga sundalong Ukranyano ang lungsod, ngunit unti-unti na silang napapalibutan sa 3 direksyon. Nakapasok na rin ang mga puwersang Ruso sa rehiyon ng Dnipropetrovsk sa silangang Ukranya at umatake rin sila sa rehiyon ng Sumy gamit ang 50,000 na malakas na puwersa upang suportahan ang kanilang opensibang galaw sa lupa. Pinalakas din ng Rusya ang kanilang pambobomba mula sa himpapawid. Nagpapadala ng record na dami ng mga drone at misil sa kabila ng hangganan upang targetin ang mga sundalo at sibilyan ng Ukranya. Ang pag-atake ng drone noong Hunyo at Hulyo ay tumaas ng mahigit 500% kumpara sa mga nakaraang buwan. Mahigit 5,000 na pag-atake ng drone ang naitala noong Hunyo at inaasahang mas marami pang pag-atake ang magaganap ngayong Hulyo. Ang mga drone na tinutukoy ay karamihan ay mga modelong Shahid na gawa ng Iran. Subalit nagpapalipad din ang Russia ng mga decoy na drone para iligaw at guluhin ang mga sistema ng depensa sa himpapawid ng Ukraine at mag-aksaya ng mahalagang kagamitan. Tulad ng mga interceptor missile, pati na rin ang iba pang uri ng mga nakamamatay na kamikaze drone. Malaki rin ang ipinuhunan ng Kremlin sa paggawa ng mga drone para suportahan ang lumalaking laki ng mga pag-ataking ito. Nagtayo sila ng mga bagong pabrika ng drone sa pag-asang makagawa ng libu-libong lokal na drone bawat buwan. Maaari itong magresulta sa mas matinding pag-atake na dapat harapin ng mga tagapagtanggol ng Ukraine sa hinaharap. Sa katunayan, noong Hulyo 4 iminungkahi ni Major Robert Brovdy, commander ng Ukraine Unmanned Systems Forces, ang bagay na iyon. Ang mabilis na produksyon ng Russia ng mga drone ay maaaring magresulta sa mga pag-atake gamit ang 1,000 drone ng sabay-sabay. Kamakailan lang, ang pinuno ng German Ministry of Defense Planning and Command Staff, Major General Christian Freuding, ay nagbigay ng mas nakakabahalang pagtatasa. Tinataya niyang maaaring makapagpakawala ang Russia ng hanggang 2,000 drone sa isang atake bago matapos ang taon. Sumang-ayon ang Institute for the Study of War, na isinulat ito sa kanilang July 20 Russian Offensive Campaign Assessment. Ang pagtaas ng kapasidad ng produksyon ng Russia nitong mga nakaraang buwan ay nagbigay daan sa Russia na lubos na mapalaki ang kanilang strike packages sa loob ng maikling panahon. Mula Enero hanggang Mayo 2025, bihirang lumampas sa 200 ang drones na pinalilipad ng Russia kada gabi. Ngunit simula huling bahagi ng Mayo 2025, tumaas ito mula 250 hanggang mahigit 700 noong unang bahagi ng Hulyo 2025. Ang paggamit ng Russia ng one-way attack drones sa gabi-gabing strike packages ay lumago sa karaniwang buwanang rate na 31% noong Hunyo at Hulyo 2025. Tinataya ng ISW na maaaring makapagpalipad ang Russia ng hanggang 2,000 drones sa isang gabi pagsapit ng Nobyembre 2025 kung magpapatuloy ang kasalukuyang trend ng paglago sa paggamit nito. Sa unang tingin, lahat ng ito ay mga nakakabahalang katotohanan at numero, pero bahagi lang ito ng buong kwento.
Ang, ang kabilang bahagi naman ay, sa kabila ng lahat ng propaganda at matitinding pag-atake ng Russia, nahihirapan pa rin silang makakuha ng kontrol sa maraming lugar na kanilang tinatarget. Dahil sa pambihirang depensang ginawa ng Ukraine na sinuportahan ng mga kaalyado mula sa kanluran. Kakaunti lang ang naipakitang tagumpay ng Russia kapalit ng kanilang summer offensive. Ayon sa mga estadistika, mas mababa sa 6 na milyang parisukat ang nakoconquer ng Kremlin araw-araw. Noong nakaraang taon, ang bawat sundalo ng Rusya na namatay ay nakakuha lamang ng 0.01 milya kwadrado. At kahit na bumilis ang takbo nitong mga nakaraang linggo, aabutin pa rin ng literal na mga dekada para sa Russia, na ayon sa ilang pagtataya ay maaaring umabot ng 80 hanggang 70 taon bago nila tuluyang masakop ang buong bansa. Kahit pa gusto lang kunin ni Putin ang 4 na rehiyon na una niyang tinarget, ito ay ang Luhansk, Donetsk, Kherson at Zaporizhia. Aabutin pa rin iyon ng ilang taon ng pagsisikap. At ayon sa mga pagtataya, ang ganap na pagsakop sa 4 na rehiyon ay mangyayari pa lang sa 2029 at hindi lang oras ang kailangang bayaran ng Russia para sa kakaunti nitong nakukuha. Nawawalan din ito ng napakaraming sundalo araw-araw. Tinatayang maaaring umabot na sa 13 milyong kaswalti ang bansa sa puntong ito, na may hanggang 300 at 50,000 na namatay. Ayon sa ilang mga ulat, mahigit 3,000 na mga Ruso na ang napatay mula noon. Nagsimula ang opensiba ng tag-init sa simula ng Mayo, na nagpapakita kung gaano kapinsala ang kampanya hanggang ngayon. Gayunpaman, patuloy pa rin si Putin. Walang duda na gusto ni Putin na ipakita ang lakas sa pamamagitan ng malaking opensiba sa Ukraine ngayong tag-init para makita ng buong mundo. Isang pagpapakita ng buong lakas ng hukbong sandatahan ng Russia. Pero maaari rin itong makita bilang tanda ng ibang bagay. Pagka-desperado, ang huling pagsubok ng isang tao na alam niyang nauubos na ang kanyang oras. Dahil ang oras ni Putin ay tiyak na naubos na sa higit pa sa isang paraan. Una, siya ay malapit ng mag-73 taong gulang at hindi na bata. Bagamat may kasaysayan ng mahabang buhay sa kanilang pamilya, ang kanyang ama ay nabuhay hanggang 88 habang ang kanyang lolo ay namatay sa edad na 86. Aabutan din ng panahon si Putin balang araw, gaya ng nangyayari sa lahat. Malamang na nakaapekto rin sa kanyang kalusugan ang patuloy na stress at kaguluhan ng digmaan. Dagdag pa rito, may napakaraming mga chismis at di tiyak na balita na ang pinuno ng Russia ay nahihirapan sa isang matinding karamdaman. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, na nagsabi noong mas maaga ngayong taon na malapit na siyang mamatay. Iyon daw ay isang katotohanan at matatapos na ang lahat. Dagdag pa niya, mas bata siya kaysa kay Putin, kaya dapat siya ang piliin. Mas malaki ang tsansa niya. Gayunpaman, mas mahalaga kaysa sa edad ang posisyon ni Putin sa kapangyarihan, na ayon sa iba't ibang eksperto ay lalong nalalagay sa panganib. At habang tumatagal ang digmaan ng walang malinaw at tiyak na tagumpay para sa Russia, lalo pang lumalaki ang banta at humihina ang posisyon ni Putin. Tandaan, nang magsimula ang digmaan, akala ni Putin na matatagalan lang ito ng ilang araw. Inakala niyang ang kanyang hukbo ay madaling makakarating sa Kyiv at magtataas ng bandila ng Russia, walang masyadong lalaban. Siguro naisip niya ang magarang parada ng tagumpay, pinupuri siya ng mga Ruso at Ukrainyano bilang pinakadakilang leader simula pa kay Pedro ang Dakila. Pinatitibay ang kanyang pamana. Pero hindi iyon nangyari. Lumaban ang Ukraine at patuloy na lumalaban gamit ang lahat ng kanilang lakas. At ang digmaan ay naging madugo at magastos na gulo para sa Kremlin. Labis na naapektuhan ang ekonomiya ng Russia, kaya't inaamin ni Putin ang pagkatalo at nangakong babawasan ang gastusin sa depensa sa 2026 at napakaraming buhay ang nawala sa proseso. At mahalagang tandaan na ang mga nasawing sundalo ay mga anak, kapatid, asawa at ama. Iniwan nila ang mga nagdadalamhating mahal sa buhay sa Rusya. At habang mas maraming Ruso ang nagdadalamhati, mas malamang na ibaling nila ang kanilang galit at hinanakit sa Kremlin at kay Putin mismo. Marami ang hindi aaminin ito dahil natatakot maparusahan ng Estado. Maraming Ruso ang galit sa Pangulo dahil pinamunuan niya ang maraming kalalakihan patungo sa kanilang kamatayan. Halos tiyak na bumaba na ang kanyang kasikatan, inilalagay siya sa isang alanganin at halos imposibleng sitwasyon.
Dapat ba niyang ipagpatuloy ang digmaan at patuloy na ibuhos ang lahat ng kanyang mga yaman sa Ukraine? Umaasang magbubunga rin balang araw ang estratehiyang dahas kahit ano pa ang maging kapalit? Dapat ba niyang tapusin na ang lahat? Umupo sa negosasyon at gawin ang lahat para makabuo ng kasunduang di mukhang masama para sa kanya sa paningin ng publiko sa Russia at ng mas malawak na mundo. Isa itong sitwasyong talo-talo para sa leader ng Russia at kahit ano pa ang gawin niya pagkatapos nito, halos siguradong lalala pa ang kalagayan niya. Maganda itong naipaliwanag ng independenteng open source geopolitical analyst na si Paul Warburg sa isang panayam kay Jonathan Fink para sa political podcast ni Fink na Silicon Curtain. Kaya't napaka-vulnerable ng kanyang posisyon at talagang wala siyang madaling paraan para makalabas doon. Maaaring sabihin ni Putin ng may 100% katiyakan, oo, kung gagawin ko ang desisyong ito, mabubuhay ang aking rehimen. Ang opensiba ngayong tag-init ang magiging pinakamalaking pagkakamali ni Putin at posibleng huling hakbang bago matapos ang kanyang mapaminsalang pamumuno. Ibinuhos niya ang lahat para sa ataking ito, todo na siya. Itinapon ang bawat drone, missile, at sundalo papuntang Ukraine mula sa iba't ibang direksyon hanggat kaya niya. Umaasa siyang bibigay na ang depensa ng Ukraine dahil sa matinding presyon at tuluyan na itong babagsak. Pero sa ngayon, hindi pa iyon nangyayari. May mga tagumpay ang Rusya dito at doon, pero hindi ito sapat para mailapit ang bansa sa tagumpay. Dumarami na ang mga pagkatalo at hindi lang tungkol sa pagkawala ng buhay. Kailangan na ring magpaalam ng Rusya sa napakaraming kagamitan. Kasama dyan ang mga tangke, artillery system, armored vehicle, air defense system, at maging mga fighter jet. Ginamit ng Ukraine ang kanilang sariling mga armas at mga tulong mula sa NATO para pabagsakin ang napakaraming target ng Rusya. Bagaman magkakaiba ang mga pagtataya, malamang na libu-libong tangke na ang nawasak. Kasama pa ang mas marami pang armored at infantry fighting vehicles, rocket launcher, anti-aircraft gun, missile system, engineering vehicle, artillery system, radar, at iba pa. Ang tagumpay ng Ukraine ay dahil sa matalino at estratehikong paggamit ng kanilang mga yaman para labanan ng Rusya at mahusay na pagpaplano ng mga pag-atake sa teritoryo nito, tulad ng tanyag na operasyon Spiderweb Strike noong ika-1 ng Hulyo sa lupa. Sobrang sama ng sitwasyon kaya napilitan ang Rusya na baguhin ang kanilang doktrina. Itinatago nila ang kanilang mga tangke at armored na sasakyan sa malalim na teritoryo bilang reserba at nagpapadala ng mga sundalo sa Ukraine. Naglalakad o sakay ng mga simpleng sasakyang sibilyan tulad ng motorsiklo at quad bike. Isa ito sa mga itinuturing na pinakamalalakas na militar sa mundo. Pero napilitan ang mga sundalo nila na sumakay na lang ng golf cart papunta sa mga tangke ng Ukraine. Bukod pa dyan, nakita rin kamakailan ang mga puwersa ng Russia na sumasalakay sa mga imbakan noong panahon ng Soviet. Sinusubukang buhayin muli ang mga kalawangin at lumang tangke. Ang ilang tangke ay halos 50 taon ng luma at lipas na sa makabagong pamantayang militar. Pinapakita nito ang matinding kagustuhan ng bansa na palakasin ang kanilang hukbong panlupa. Pagkatapos, maraming drone at misil ang pabagsakin araw-araw. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 10,000 o daan-daang libong dolyar. Lubos na nasasayang. Hindi tumatalab sa target o nakakagawa ng kahit kaunting pinsala. Lahat ng mga pagkaluging yon ay nadadagdag araw-araw, na lalong nagpapahina kay Rusya at kay Putin. Ito sana ang pinakamalaking atake ng Rusya, ang pagsulong na maaaring magtapos ng digmaan, ang simula ng martsa patungo sa tagumpay. Mismong mga nahuling opisyal ng Rusya ang umamin niyan. Tinawag ng mga komandante ng Kremlin ang opensiba ngayong tag-init bilang huling pagsulong para wasakin ang moral ng mga Ukrainyano at magbigay ng huling matinding dagok sa militar ng bansa. Hinulit ito ng independenteng Russian military analyst na si Valery Shiraev sa isang panayam sa Russian news channel na Radaxia, na nagsabing ang layunin nito
ay wasakin ang potensyal militar ng Ukraine, ang kanilang hukbo. Kung walang hukbo, magiging vulnerable ang estado. Dahil dito, magagawa ng Russia na makamit ang kanilang mga layunin. At gaya ng sinabi mismo ni Putin, ang mga layuning iyon ay lampas pa sa mga orihinal na target na teritoryo tulad ng Luhansk at Donetsk. Nasabi ko na ito dati, ang mga Ruso at mga Ukranyano ay iisang lahi. Sa ganitong diwa, ang buong Ukraine ay atin. May lumang panuntunan na kahit saan tumapak ang sundalong Ruso, atin na yon. Pero hindi gumagana ang opensiba ngayong tag-init o hindi man lang sa bilis na kailangan ni Putin dahil literal na bilang na ang kanyang mga araw. Ang Pangulo ng United States na si Donald Trump na pabago-bago ang posisyon tungkol sa sigalot ng Russia at Ukraine ay kamakailan lang nag-anunsyo ng malaking tulong para sa Ukraine. Pinunduhan ng mga kaalyado ng NATO na maglalaman ng mahahalagang Patriot missiles at baterya para ipagtanggol laban sa mga pambobomba mula sa himpapawid. Binigyan din ni Trump si Putin ng 50 araw na deadline para tapusin ang digmaan at pumayag sa isang peace agreement o harapin ang ilan sa pinakamalalaking taripa sa kasaysayan. Ang mga taripang iyon ay maapektuhan hindi lang ang Russia, kundi pati ang mga bansang nakikipagnegosyo rito tulad ng China. May potensyal ang mga ito na tuluyang pabagsakin ang ekonomiya ng bansa sa napakabilis na panahon na maglalagay kay Putin sa mas delikadong kalagayan. At ang mga mayayamang oligarko na matagal nang nakapaligid at sumusuporta sa Pangulo ng Russia ay tiyak na magiging mas balisa dahil sa pinakabagong banta ni Trump. Tulad ng binanggit ni Warburg, may mga oligarko ring nakapaligid kay Putin na malinaw na lalong nababahala dahil naging mga oligarko sila para yumaman at makakuha ng madaling pera, hindi para isugal ang lahat ng meron sila sa mga banyagang pakikipagsapalaran na ito. Ayon sa mga analis, malamang na mawawalan na ng tiwala ang publiko ng Russia sa digmaan at hindi na nila susuportahan ang walang awang paghahangad ni Putin ng kapangyarihan. Sa maraming paraan, marupok ang rehimen. Hindi natin alam kung saan eksakto ang breaking point, pero hindi ito magtatagal habang panahon. Iyan ang pinakamahalagang punto. Hindi ito maaring magpatuloy habang buhay. Sa huli, may kailangang bumigay. Hindi kayang panatilihin ng Rusya ang ganitong tindi ng labanan. Hindi nila kayang patuloy na mawalan ng maraming sundalo at kagamitan habang mabagal ang kanilang pag-abante. Hindi ito isang mabisa o pangmatagalang estratehiyang militar. At kahit na gumastos ang Rusya ng record na halaga para ipagpatuloy ang digmaan, nauubos na ang pera at magpapatuloy pa itong maubos. Kaya kahit anong pilit ni Putin na ipagpatuloy ang pananakop, hindi niya ito kayang panatilihin magpakailanman. Ang desperadong pagtatangka niya na mag-recruit ng mas maraming sundalo sa pamamagitan ng malalaking isang beses na insentibo sa pera ay makitid ang pananaw at tiyak na mabibigo sa huli. Sa huli, hindi na masusustentuhan ng ekonomiya ang sistemang iyon o sobrang bababa na ang morale ng bansa. Ang kahit sinong kabataang malusog at may kakayahan sa Rusya ay hindi nagugustuhing sumali kahit paman gaano kalaki ang inalok na salapi sa kanila. Sa punto na iyon, ang tanging paraan para mapanatili ni Putin ang lakas ng kanyang hukbo at maabot ang target na 15 milyong aktibong miyembro ay sa pamamagitan ng sapilitang pagpapasundalo. Iyon din ay may maraming hindi magandang epekto at maaaring magtulak sa isang galit at hindi masayang populasyon na mag-alsa ng tuluyan. Ito, muli, ay bumabalik sa pangunahing konsepto na si Putin ay naipit sa mahirap na sitwasyon. Sa pagtuon niya sa opensiba ngayong tag-init, sa pilitang inilagay niya ang kanyang sarili at rehimen sa isang sulok na walang malinaw na labasan. At hindi nakikita ni Warburg ang masayang katapusan para sa leader ng Kremlin. Ang thesis ko na inilalahad ko sa karamihan ng aking mga video ay lalo lang itong magiging mas pangit at mas pangit at mas pangit pa. At kailangang umabot ang Russia sa punto ng halos ganap na pagkatalo sa militar o sa punto ng pagpapalit ng rehimen para tuluyang matapos ito. Sa kasamaang palad, hindi lang mga kanluranin o pro-Ukrainian na tinig ang gumagawa ng mga pahayag na ito. Maging sa loob ng Russia, ang mga nasyonalistang kritiko ng Kremlin ay hinuhulaan ang madilim na kinabukasan para kay Putin. Si Igor Gurkin, halimbawa, nakilala rin sa alias na Igor Ivanovich Strelkov, ay isang veterano ng hukbong Ruso at dating opisyal ng Federal Security Service o Federal Security Service. Gumanap siya ng mahalagang papel sa pagsakop ng Russia sa Crimea
at sa digmaan sa Donbas. Kahit na siya ay makadigmaan, paulit-ulit niyang binatikos ang militar at pamunuan ng Russia dahil sa tingin niya ay kawalan ng kakayahan at hindi pagiging epektibo na naging dahilan ng kanyang pagkakaaresto ng mga awtoridad ng Russia. Mas maaga ngayong taon, sumulat siya ng isang mahabang pahayag na isinalin at pinaikli ni Jonathan Fink na nagsasabing walang tsansa ang Russia na manalo sa digmaan dahil sa mga kabiguan nito at kakulangan ng matibay na pamumuno. At binanggit niya na, hindi natin pinapansin ang lumalaking mga banta. Wala tayong magandang aasahan ngayon man o sa malapit na hinaharap. Isa pang Russian na tagapagkomento na pabor sa digmaan, si Maxim Kalishnikov, ay umaling-aungaw sa mga sinabi ni Gerkin. Si Kalishnikov, isang manunulat at aktivistang pampolitika, ay nagtatag ng kilusang club ng mga galit na patriot noong 2023 na binubuo ng iba't ibang Russian na nasyonalista na kritikal sa kakulangan ng kanilang gobyerno na manalo sa digmaan sa Ukraine. Kamakailan, sa isang video na ipinost sa kanyang Telegram channel, sinabi ni Kalishnikov na alam ng Russia na hindi ito mananalo sa digmaan at ang tigil putukan o kasunduan lamang ang paraan para matapos ito. Nararamdaman ko sa aking kaluluwa na maaaring magtapos ang digmaan sa bandang North Caucasus. Wala tayong sapat na tropa. Maging ang hindi pa ganap na gumaling na mga sugatan ay ipinapadala natin sa harapan. Nakababahala itong problema. Malinaw na sa ngayon ay mayroong pagsisikap na pahintuin ang labanan. Malinaw na nakikita ng Moscow na hindi ito mananalo. Ngayon lahat ay pinag-uusapan ang tigil putukan. Oo, kapag pati mga pangunahing nasyonalista at tagapagkomento na pabor sa digmaan ay nakikitang hindi gumagana ang mga pagsisikap ni Putin, isa itong seryosong masamang senyales para sa Pangulong Ruso. Ipinapakita nito kung gaano nakababa ang kanyang katayuan, kung paano gumuho ang kanyang imahe bilang isang makapangyarihan at mapagpasyang leader. Ngayon, kahit sa mga dating nakakita sa kanya bilang bayani, lumalabas na siya ay mas mahina at desperado. At ang huling pagsubok niya ng kapalaran ay wala ng pag-asang mangyari ayon sa gusto niya. Masyadong matatag ang depensa ng Ukraine at hindi sapat ang lakas ng Russia para makamit ang malalaking tagumpay na kinakailangan nila. Nabigo ang mga taktika ng Ruso at kumalat ang kaguluhan sa kanilang hanay. At kahit ano pang matinding hakbang ang gawin ni Putin para suportahan ang kanyang humihinang rehimen, mas mukhang malapit at tiyak na ang tuluyang pagbagsak kaysa dati. Ngayon, alamin pa ang tungkol sa pagkadesperado ni Putin sa aming pagsusuri kung bakit hindi kayang manalo ng Russia sa digmaang ito o kung paano hinulaan ng dating punong ministro ng Russia ang pagbagsak ng Pangulo. At panghuli, mag-subscribe sa aming pinagkakatiwalaang news channel para sa mas maraming napapanahong balita at mahalagang impormasyon mula sa frontlines at iba pa.